Yun mga katropa, meron ditong ginagawa namin na pang setup nila, pang motor show. Raider 150, grabe na yung kanyang modification, naka-chrome na lahat. Pero dito mga katropa, meron ditong isang TMX 155 na ang problema niya, grounded, palaging pumuputok yung kanyang fuse. So sa TMX 155, kadalasan yung mga na-encounter namin kapag grounded ang motor, dalawa lang yung possible na problema. Minsan dito sa kanyang dashboard. Tatanggalin natin yung dashboard niya kasi yung mga wire ng ating dashboard, yung high beam, neutral, yung signal light na indicator, minsan doon sa ilalim niyan ng wire nagkakaroon ng problema, nababalatan, sumasayad sa ground. At pangalawang possible naman na problema dito sa TMX 155, common na problema kapag grounded o pumuputok yung fuse, yung kanyang, tanggalin muna natin ito yung kanyang switch ng brake light. Ito yung wire ng ating stator, ito yung kanyang socket. At yung isang socket na maliit, yung mayroong black, yung partner niya ay green na mayroong lining na yellow. Ito naman yung socket ng ating brake light. Minsan, nagkakaroon ng problema dahil naiipit. Ayun o, kitang-kita ko na kagad o. Yup, yun. Kitang-kita na agad mga katropa o, naiipit dun sa wire niya. Naiipit yung wire ng brake light. So ayun yung common na problema. Ngayon, kung sakaling napansin nyo na naipit yung wire na yon, ang gagawin natin, babalutin na natin ng electrical tape yan, pero kailangan idamay nyo na rin to para wala ng problema yung motor ng inyong customer o ng inyong motor. So bago ang lahat, i-check muna natin yung kanyang fuse box kung pumutok ba talaga. So ito yung fuse box ni boss mga katropa. Kung papansinin natin yung kanyang fuse, yun o, pumutok na yung fuse nya. So para ma-check natin kung mayroong ground yung ating motor, yung test light clip ilalagay nyo sa positive supply ng inyong battery. Tapos i-test light natin yung body ground. Dapat umilaw yung ating test light clip. Okay, umilaw. Ground ng battery, umilaw. Ngayon, iti-test light natin yung partner ng ating fuse papunta sa harness. I-test light natin ito, dapat hindi umilaw yung ating test light. So, hindi siya umilaw. Pero kapag sinusi natin, ganun din. Kasi pag umilaw to na hindi nakasusi yung motor, ang ibig sabihin lang yan, yung ground, nasa labas lang ng susian. So, magpo-focus lang kayo sa red wire. Baka naipit lang yung red wire dito sa tangke o sa harness, doon lang kayo magpo-focus. Pero kapag tineslight nyo yung red wire na papuntang harness, hindi umilaw yung test light, ibig sabihin, good yung supply ng ating red wire dito sa harness, walang problema, walang grounded. Pero once na pag sinusi natin yung motor, pag susi natin at tineslight ulit natin yung wire na papuntang harness, yung red wire, at umilaw na tulad nito, ang ibig sabihin, yung grounded, nasa loob mismo ng accessory wire natin. Ano ba ibig sabihin ng accessory wire? Yung accessory wire, kapag sinusi mo, tsaka lang mapapasukan ng positive supply yung ating wiring. Accessory wire ng ating TMX 155 ay kulay itim na wire. So, tineslate natin tong red wire mga katropa na papunta sa loob ng harness natin, umilaw yung ating test light. Gaya ng sinabi ko, kapag ganyan, possible na problema o common na problema ng ating motor kapag mayroong grounded dito sa dashboard panel ng ating TMX 155. At pangalawa dito sa stoplight switch ng ating motor, sa foot brake switch. So kung mapapansin nyo rito, ito yung foot brake switch natin, yung socket ng ating foot brake. Yun, naipit dun sa frame ng ating motor yung wire ng ating foot brake switch. Ayan. So kung tatanggalin natin to, friends, tanggalin mo nga to rin, Sai. Hugutin mo to. Ilabas mo sa kabila para makita natin yung kondisyon ng wire ng, ng kanyang foot brake switch. Tanggalin mo yung cover dyan. So katagal-tagalan kasi mga katropa, yung wire ng ating foot brake kumakaskas doon sa frame ng ating motor sa chassis. Pag nasugat na yung accessory wire natin, automatic nagkakaroon na ng grounded at pumuputok na yung fuse. So tanggalin natin, tignan natin yung kanyang wire. Malamang may sugat yan. Patingin, yun o. So kitang-kita na yung kanyang wiring, ayan o. Kita nyo, yung kulay itim na to mga katropa, yung black wire, ito yung accessory wire ng ating motor. Kung mapapansin nyo, yan, sumayad na sa frame ng makina, sumayad na sa frame ng ating motor, kaya nasugat na.
At syempre, pag ganyan, puputok yung ating fuse, magkakaroon ng grounded. Tanggalin natin tong kanyang pot brake switch, tapos subukan natin i-test light. Dapat hindi na umilaw yung ating red wire. Huli natin tong test light clip natin sa positive. Tapos i-test light natin yung red wire na papuntang harness. Kung kanina umilaw siya, ngayon, so mayroon pa rin siyang grounded bukod doon sa ating pot brake switch. Natanggal na yung wire ng ating pot brake na nasugatan yung accessory natin, pero umiilaw pa rin yung ating red wire. Ayan, umiilaw pa rin. So ito, grounded pa to. Kaya ang gagawin natin, bubuksan natin to, yung dashboard panel. Titignan natin meron siyang sugat yung kanyang mga wiring dyan. Ito mga katropa, ang ginagawa namin dito kapag binubuksan namin, kung sakaling may sugat na yung kanyang wiring, ito, kung mapapansin nyo rito, may marka na siya ng mga wire. Katagal-tagalan kasi bumabakat yung wire dyan, kaya nasusugat yung wire natin. Ayan o, mga marking ng wire yan. So ang ginagawa namin dito, pag binubuksan namin to, nilalagyan na namin ng interior yan. Interior, buong paligid, para yung wiring hindi na siya sumayad. So tingnan natin, i-check natin yung ni boss, yung kanyang mga wiring kung mayroong mga sugat. Sige, tanggalin natin isa-isa. Yun, unti-unti na siya nagagasgas. Tapos kanina naka-signal light siya pala kanina sa kaliwa. Pero kung mapapansin nyo, itong orange wire na kaliwa ng signal light ni boss, yun, nasusugat na siya. Pero nang sugat yung kanyang orange wire. Tapos yung blue wire, light blue, yung signal light sa kanan, nagsisimula na rin siyang masugat. So ang gagawin natin dito, lalagyan natin to ng interior para hindi na sumayad yung ating wiring dito sa bakal. May iwasan ng masugat yung mga wiring kahit na tumagal ng ilang taon, hindi na siya basta-basta masusugat. Tapos yung yung brown wire, ganun din halos nasusugat na rin yung kulay brown na wire. So lalagyan natin ng interior to. Tapos itong nasugat dito sa pot brake switch na wire, lalagyan din natin ng tape, tapos isasaulin na natin. Ito na yung accessory wire ng motor natin mga katropa. Nilagyan natin ng electrical tape. Tapos dito naman sa kanyang dashboard panel, dito sa ni boss, nilagyan natin ng interior. So ganito lang itsura ng interior na nilalagyan natin para maiwasan yung mga bakat ng wire, para hindi masugat yung ating wiring katulad niyan nasusugat. So mamaya lalagyan natin ng tape yan, lahat ng mga may sugat. Tapos interior, ito ilalagay natin yung interior para pag sinauli natin yung dashboard panel, yung mga wire hindi na didikit sa bakal, nakaganyan na sila. So, okay mga katropa, naikabit na natin yung dashboard nung TMX 155 ni boss. Tapos yung kanyang socket ng stoplight sa baba, sa pot brake switch, na ilagay na natin. Pero instead na doon natin pinadaan sa batalyak, kasi dito yung original na pinagdadaanan ng wire ng pot brake switch, dito ko na siya nilalagay. Kapag nagkakabit kami ng pot brake switch o nagre-repair, dito na namin siya nilalagay sa ilalim. So mas maluwag siya, hindi umiipit doon sa bakal. Unlike dito, kahit dito mo siya ilagay, pag tumagal-tagal, uurong yung wire dito hanggang maipit na dito sa kanyang batalya. Yun yung marking ng pinag-ipitan. So mas maganda kung dito nyo na ilagay sa ilalim yung wire niya, dito nyo na siya ipadaan. So okay na siya mga katropa, okay na rin yung kanyang dashboard. I-check natin ulit kung mayroong pang grounded yung red wire papuntang harness. So yung test light clip natin, ilagay natin sa positive supply ng ating battery. I-test light natin yung ground. Ngayon, i-test light natin tong red wire, dapat hindi na siya umilaw. Alright, hindi na siya umilaw, na nakasusi yung ating susian. Kahit patayin natin yung susi, dapat hindi siya iilaw. Yan. Sindihan natin yung kanyang susian, i-on natin. Hindi na siya umiilaw. So ibig sabihin yan mga katropa, good na yung ating grounded na wala na, naalis na natin yung grounded niya. Pero minsan umiilaw yan ng maliit lang, okay lang yun, hindi yun grounded kasi na-adapt niya lang yung mga maliliit na bombilya, gumagapang lang dito. Wag lang yung sobrang liwanag katulad kanina. Pag ganung kalakas yung kanyang ilaw, ang ibig sabihin grounded talaga yung motor. So okay na. Hindi na umilaw yung ating red wire papunta sa harness wire. So good na, wala na siyang grounded. Lagyan natin ng fuse. Tropa, lagyan mo ng fuse.
Ang fuse pala natin mga katropa, dapat 10 amperes hanggang 15 amperes lang yung ilalagay natin. Para maselan yung ating fuse kapag nagkaroon ng grounded, puputok agad. Huwag nyo lalagyan ng mataas na amperahe. So i-check natin, nakasusi na yung motor ni boss. Yon, good na. Signal light, good na rin. Signal light sa kabila, good na. So okay na yung motor ni boss mga katropa. Ganun lang mag-check ng grounded sa TMX 155 kung sakaling nagkaroon ng grounded ang inyong motor. So dalawa lang i-check nyo, yung dashboard panel tsaka yung foot brake. Ayun yung common na problema ng TMX 155 kapag nagkaroon ng grounded at pumuputok yung inyong fuse.